Welcome to my vlog. Yeah. Vlog tayo mga lods. 来人，先把这个以下犯上的狗奴才拖出去，乱棍打死。 Habang nagkakape, turmeric pa ito mga lods. Turmeric, hindi kape. 娘娘，殿下，六头领不，那刘虎已被处死。 Kape kayo dyan 还 mga 有 lods. 他，给我把这个胆大妄为的贱妾发了嫁衣，打出死牢，凶狠问斩！不要，殿下救命！还愣着干什么？把他拖下去。看谁敢动！皇后娘娘，臣妾肚子里已经怀了太子殿下的骨肉。 这个，如果涉及皇家血脉，那确实就算是皇后，也不能轻易处死怀有皇家血脉的孕妇。殿下，妾身死不足惜，可怜咱们的孩子还没看一眼这个世界。如今古有了子嗣，太子之位更加。今日正好在这东宫的典礼上一锤定音，把这皇后的孽子彻底安死。母后，您明知道她怀了皇嗣，却执意要在今日将她处死，您究竟是想惩治僭越，还是想断了姑的香火？来人！这是东宫的禁军吗？太子，你这是何意？母后，儿臣本想家丑不可外扬，但您今日步步紧逼，儿臣不得不答应灭亲。这些信是儿臣刚刚命人在母后寝宫的床榻下搜出来的，上面清。 Nagising sa gabi para umihi. Biglang hinawakan ng baliw ng nayo ng aking bubong-bubong. Pa, huwag kang sasali sa bidding ng reservoir. Mamamatay ka kapag ginawa mo yan. Ano? Anong tinawag mo sa akin? Hindi ka ba pipi? Ako ang anak mo mula sa hinaharap pagkalipas ng 20 taon. Pinagsasabi mo, wala pa nga akong asawa. Paano ako magkakaroon ng anak? Gusto kang ipahamak ni Legend yun. Isang patibong lang ang bidding sa reservoir. Gusto kang kami ni Diyos ay mula sa bayan ng lupa mo. Binayaran niya si Legend yun. Kukunin niya ang buhay mo. Mula pagkabata, magkasama na kami ni Legend John sa lahat ng bagay. Pinakamatalik ko siyang kaibigan. Imposibleng ipahamak niya ako. Baliw ka na, baka gutom lang yan. Huwag mo akong lokohin dito. Noong 10 taong gulang ka, palihim kang naglaro sa reservoir. Sa loob ng iyong kaliwang tuhod, may peklat na hugis-dus mula sa matulis na bato sa ilalim ng tubig. Natakot kang mapagalitan ng tatay mo, kaya palihim kang nahusong sa tubig. Sabi mo sa iba, nahulog ka lang sa puto. Ano na naman Ang sikretong yan? ito ay hindi mo sinabi kahit kanino habang buhay. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol dito? Wag Sinabi ko ay sa iyo, nako. ako ang Ano? anak mo. Kaya ang taas ng ano mo, ang Nantanan. iniinom Kung mo, ang sikretong itinago mo sa puso mo umaga habang buhay, iinom alam ka mo niyan. ang lahat. Dapat iniinom mo ang Tingnan mo ito. Ribicon gabi Ito. para Ang nagpaparasi ito ay sa personal na ugat. dinukit para sa aking tulpot. Isinuot ko ito mula pagkabata sa loob ng Uminom ka na ng isa nun. Hinahanap ko yung Losartan, nandyan pala sa'yo eh. Ba't tinatago mo yan? Ako lang ang nakakaalam. Parehong paraan ng Hanggang to pag-uwi, sumisi parehong doon eh. disenyo. Ang isa ay hindi patapos. Nasabi ko lahat Ang ng isa gamot naman ay ilagay mo lang 2 taon dito. nang nagagamit. Ba't Gusto pinaplastic kang ipahamak ni mo? Junjun. Isang patibong lang ang bidding sa reservoir. Kaya pag Shaggy, naghahanap anong eh, pinagkakabalahan mo? Pumunta ka sa bahay yung bukas malaman para kung kumain. Mag-inuman tayong dalawa. Pag-usapan na rin natin ang bidding sa reservoir. Hindi na muna. Magpupuyat ako bukas para sa mga dokumento. Wala akong oras. Anong nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Ilang beses na kitang hinanap. Kung hindi mo sasabihin busy ka, sasabihin mo wala kang oras. Bakit parang iniiwasan mo ako na parang may peste? Wala. Talagang busy lang ako. Nakasalalay sa bidding na ito ang kabuhayan ng buong pamilya ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Sige na nga, hindi na kita guguluhin. Siya nga pala, sapat na ba ang deposit mo para sa bidding? 50,000 yuan iyon. Hindi yun maliit na halaga, kung kulang pa. Tutulungan kitang makahanap ng paraan. Sa wakas ay naayos na ang loan ng tatay ni Shanhei. Sabi ng bangko, papasok na ang 200,000 mamaya, HMM. Ang lahat ng naipon ng pamilya natin, pati ang tanging bahay natin ay naisang lanarin. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kapag nakuha na natin ang reservoir, mag-aalaga si Shanhei ng mga isda sa loob ng 2 taon. Kikita tayo ng mahigit 100,000 kada taon. Sa oras na iyon, ipapaayos muna natin ang lumang bahay. Pagkatapos ay hahanapan natin si Shanhei ng mabait na asawa. Wala na akong hihilingin pa sa buhay. Totoo man ito o hindi.
Hindi ko pwedeng ipusta ang buhay ng mga magulang ko. Kailangan kong mag-ingat kay Lee Junjun. Libre ang upa sa unang 3 taon. Masyado itong maganda para maging totoo. Ikaw ba si Chen Shanhei? Hello, ako si Lin Wanchi. Nagtatrabaho ako sa Town Credit Union. Nabalitaan kong sasali ka sa bidding ng reservo na ito. Sinadya kitang puntahan para pag-usapan ang posibleng pakikipagsosyo sa palyo sa mga kamay mo. Mukhang hindi ito nakuha sa simpleng pagsasaka lang. Mukhang nakuha ito sa maraming taon ng pagtatrabaho sa tubig. Marami ka ng karanasan sa panguhuli at paglilinis ng isda, di ba? Kilala ko ang mga palyong ito. Marunong kang mag-alaga ng isda. Hindi lang basta marunong. Sa isang malaking aquaculture group sa Peru, nagtrabaho ako doon ng 3 taon. Mula sa grass farm hanggang sa crayfish at crabs. Lahat ng uri ng ecological farming. Alam ko ang lahat ng kasikot-sikot. Pag-isip mo mabuti. Hanapin mo ako kapag nakapag-desisyon ka na. Syempre, nandito ka rin pala sa village committee. Hinahanap nga kita. Naitanong ko na ang tungkol sa deposit. Ang 50,000 yuan ay kailangan na ibayad bago ang susunod na Miyerkules sa account ng Town Agricultural Office. Hindi pwedeng mahuli kahit isang araw. Siya nga pala, may dokumento rito sa village committee. Kailangan mong pirmahan ang bidder information form para maging formal ang proseso. Kung hindi, baka hindi pumasa ang bidding qualification mo. Bakit? Pirma lang naman ito. 2 minuto lang, tapos na. Hindi ito makakaabala sa oras mo. Ano itong nakasingit sa 3 pahina? Anong 3 pahina? Isang registration form lang ito. Baka nakakalit mata ka lang. Ah, ito ba? Ay, backup na dokumento lang ito na inihanda ng nayon. Lahat ng kalamok sa bidding ay kailangang pumirma. Bahagi lang ito ng proseso. Walang kwenta ito. Hindi muna ako pipirma. Ako na mismo ang magtatanong sa bayan mamaya kung ano ang hindi dapat pirmahan. Alam ko ang ginagawa ko. Pasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Tama ang sinabi mo. Nilatagan na ako ng bitag ni Lee Junjun. Ang blankong authorization letter na yun ay para makuha ang lupa ko. Tama ang ginawa mo na hindi ka pumirma. Pa, makinig ka sa akin. Para mabuhay ka. Para mailigtas sina lolo at lola. Para may salba ang pamilyang ito. Kung pumirma pala ako, sa hinaharap na naranasan mo, ano ba ang mangyayari? Sa hinaharap na pinanggalingan ko, pumirma ka sa papel na iyon nang walang pag-aalinlangan. Sobra ang tiwala mo kay Lee Junjun. Itinuring mo siyang parang tunay na kapatid. Hindi ka kailanman nagduda sa kanya. Ginamit niya ang lagda mo, kasama ang mga taong sinuhulan ni Zhou Saihai, para ang 30 ektarya mong lupa, pati na ang 20 taong kontrata sa water reservoir, ay may sanla lahat kay Zhou Saihai. Nakakuha siya ng 600,000. Isinama mo si mama para tumakas sa timog at magtrabaho para pambayad utang. Nagtrabaho kayo ng walang pahinga. 3 trabaho sa loob ng isang araw. Pagkalipas ng 6 na taon, nagkaroon ng aksidente sa tower crane sa construction site. Para iligtas ang kasamahan mo, nabagsakan ka ng mga bakal. Agad kang nawala noon. Ilang taon ako nung namatay ako, 31 ka noon, at 5 taong gulang pa lang ako. Tapos, anong nangyari sa inyo ng mama mo? Niyakap ako ni mama, 3 araw at gabi siyang umiyak sa tapat ng board. Halos mabulag na siya sa paiiyak. Pa, bumalik ako mula sa hinaharap, para pigilan ang lahat ng ito. Para manatili kang buhay. Bakit nagpapapagod ng ganoon si Zhou Saihai? Para lang sa isang inabandon ng reservoir, walang halaga ang reservoir mismo. Ang mahalaga ay ang lupa sa ilalim at paligid nito. Anong ibig mong sabihin sa lupa? Nakipag-usap na si Zhou Saihai sa isang cold chain company sa probinsya. Magtatayo dito ng isang provincial cold chain industrial park. May kabuuang puhunan na lampas 10 milyon. Ang mga lupa sa paligid ng reservoir, ang mismong sentro ng industrial park. Napakalaki ng halaga ng kabayaran sa pagkuha ng lupa. Kapag nakuha niya ang kontrata sa reservoir, magagamit niya ang pangalan ng reservoir para makumpong ang lahat ng lupa sa paligid. Sa oras na iyon, mapupunta ang lahat ng bayad sa bulsa niya. Iyon pala ang dahilan. Kaya pala ang isang malaking boss na tulad niya ay nakatutok sa isang sirang reservoir sa nayon. Doon pala niya ako hihintayin. Si Lee Junjun ang unang piyesa sa kanyang laro. Bakit siya tinutulungan ni Lee Junjun? Higit na 20 taon na kaming magkaibigan na handang mamatay para sa isa't isa. May utang siyang 180,000 kay Zhou Saihai dahil sa sugal. Ang interes nito ay patuloy na lumulugo. Hindi na niya ito kayang bayaran. Binigyan siya ni Zhou Saihai ng 2 pagpipilian. Ang mabali ang 2 niyang binti o ang sirain ang pagkakataon mo sa bidding. At makuha ang lupa ng pamilya mo. Para lang sa 180,000, itatapon na niya ang buong pamilya ko sa impyerno. Hindi na ako sasali sa bidding na ito. Bawal sa akin Susuko na ako ang sa red bidding. meat, Ipaubaya na lang ang reservoir sa seafood, kanya. Siguro naman hindi na niya ako guguluhin, di ba? Hindi. refined Hindi ka pwedeng foods, sumuko. white Hindi ka sumali. rice. Hindi ka niya tatantanan.
Ibinigay ko na sa kanya ang reservoir. Ano pa ba ang gusto niya? Ang 30 hektarya Soft mong drink. lupa ay katabi mismo ng reservoir. Ito ang pinakasentro ng industrial park. Kung wala ang lumang ito, hindi matutuloy ang itatayo niyang industrial park. high Habang buhay ka at in matapang, hindi fructose niya makukuha ang lupa in hanggang binabantayan mo ito. fruit Pero juice. kung mawawala ka, matanda na sila Mga lolo at lola. juice. Hindi nila kayang protektahan ang lupa. Magiging madali na para sa kanila na kunin ito. Sige, susundin kita. Lalamunan mo siya sa meeting na ito hanggang dulo. beans, Sabihin mo sa akin, lentils, ano pa ang mga maduming balak niya. Haharapin ko silang mga lahat. mani. Sa mismong Nako. meeting, ang unang banat niya ay pakikialaman ng iyong bid documents. Para agad kang ma-disqualify doon mismo. At wala ka ng Nasa pagkakataon tulong pang bumili umapela. ng mani. Sandali lang. Sabihin mo kung paano niya pakikialaman ang bid documents. Isusulat ko ang lahat. Hindi ako dapat magkamali sa kahit anong hakbang. Magpapadala siya ng tao sa bayan para palihim na baguhin ang bid documents. Sa hinaharap na pinanggalingan ko, ang isinulat mong totoong presyo ay pinalitan niya ng isang napakataas at imposibleng presyo. Ang base price ay 180,000 lang. Kapag nakita ng committee ang imposibleng presyong iyon, iisipin nilang nandaraya ka sa bidding. Agad nilang kakanselahin ang eligibility mo sa bidding. Wala ka nang magiging pagkakataon para magpaliwanag. Napakatapang naman niya. Nagagawa niyang gumawa ng ganoong klaseng pandaraya sa isang pampublikong bidding. Matagal na siyang may impluwensya sa bayan. Nakalatag na ang lahat ng plano niya. Sigurado siyang kahit malaman mong niloko ka, wala ka nang magagawa para bumawi. Anong dapat mong gawin? May 2 hakbang kang dapat tandaan. Una, bago mag-submit ng bid, picturean mo ang bawat pahina ng iyong bid documents. Videohan mo rin bilang ebidensya. Habang kumukuha ng litrato, isama mo sa frame ang dyaryo at kalendaryo sa araw na iyon. Dapat ay malinaw na malinaw ang bawat detalye. Mag-save ka ng maraming backup sa phone at USB. Pangalawa, pagdating sa mismong bidding, maghain ka agad ng pahilingan. Sa harap ng lahat ng tao, nabuksan ang iyong bid envelope at suriin ang bawat pahina para masiguro ang mga ito. Si Director Ding ay isang taong patas magtrabaho at dahil maraming taga-nayon ang nakatingin, walang mangangahas na magtakip ng katotohanan. Sige, tatandaan ko iyan. Hindi ko iyan malilimutan. Unang hakbang pa lang iyan, may mas matindi pa siyang pangalawang balak. Ano iyon? Puputulan ka niya ng pundasyon para hindi ka man lang makapasok sa bidding hall. 2 araw bago ang bidding, gagamit siya ng koneksyon para magpasa sa bangko ng Pecking Property Preservation Application. I-freeze ang iyong loan account ng 200,000 para hindi mo mabayaran ng 50,000 na bid deposit hanggat hindi mo mabayaran ng deposit. Direkta kang mawawalan ng kwalifikasyon sa bidding. Hindi ka man lang makakapasok sa venue. Hindi na niya kailangang baguhin ang bid document. Nananalo na siya ng walang kalaban. Na-freeze ang account ko. Kahit gaano pa ako kagaling, paano ko mababayaran ang deposit? Iisang tao lang ang makakatulong sa iyo, si Li Wanchi. Siya lang ang makakatulong sa iyo para malampasan niya ang pagsubok na ito. At siya lang ang buong pusong tutulong sa iyo. May! Minsan ko lang siyang nakilala. Halos hindi May! kami nagkausap. Hindi ko magkamaganap o magkakilala. Bakit na isa sa palad ang trabaho niya para sa akin? Dahil sa mundong ito, bukod sa lola at lola mo, siya lang ang tanging taong tapat sa iyo. Ako at siya. Ano ba talaga ang relasyon namin? Huwag ka nang magtanong ng marami. Pumunta ka sa kanya bukas ng umaga. Huwag mo siyang palakasin. Maniwala ka, siya lang ang makakatulong sa iyo. Bumalik ka rito at linawin mo ang sinasabi mo. Chen Shanhei, matagal ka na bang naghihintay? Oo, mahigit 1 oras na kitang hinihintay. Hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Kumain ka muna. May mahalagang bagay akong itatanong sa iyo, at gusto ko rin humingi ng tulong. Ano iyon? Hanggat kaya ko, tutulungan kita. Itatanong ko lang tungkol sa loan account ko na 200,000. May nangingialam na rito kamakailan. May nag-submit ba ng request para i-freeze ang account ko? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang bagay na ito, kaming manggilan-gilan lang sa credit union ang nakakaalam. Hindi pa ito inilalabas sa publiko. Huwag mo nang alamin kung paano ko nalaman. Sabihin mo lang sa akin, may mag-freeze nga ba talaga ng account ko? Totoo yun. Kahapon ng hapon, sa system, biglang may pumasok na freeze request mula sa bayan. Hinihiling na i-freeze ang 200,000 loan account mo. Kalahati na ang proseso ng approval. Kung walang mag-withdraw nito bago matapos ang araw, automatiko itong magkakabisa bukas ng umaga. Ma-freeze ng buo ang account mo. Kahit isang costing, hindi ka makakapag-withdraw. Sinasabi ko na nga ba, talagang balak akong ubusin ng hayop na Zhao Saihai na iyon. Si Zhao Saihai ang may gawa nito. Sino pa nga ba? Gusto lang niyang hindi ko mabayaran ang deposit para mawalan ako agad ng kwalifikasyon.
Wanchi, pakiusap, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Huwag kang ganyan. Pag-usapan natin ng maayos. Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Gusto ko lang itanong kung bago ma-freeze ang account, pwede bang ilabas ang 50,000 na bill deposit? Kailangan kong mabayaran ito bago ang susunod na Miyerkules. Kung hindi, mawawalan ako ng kwalifikasyon sa bidding. Ang pag-asa ng buong pamilya ko ay nasa dam na ito. Sa teknikal na aspeto, matutulungan kita. Ay dadaan natin sa formal na proseso ng apela bago magkabisa ang freeze order. Magpasa tayo ng mga patunay para sa bill deposit. Mag-apply para mapanatili ang karapatang ilipat ang pondo ng deposit. Pero may isang malaking problema. Ang freeze order ay para sa lahat ng account sa ilalim ng pangalan mo. Kahit ilipat mo pa ito sa ibang part mo, ma-freeze pa rin ito ng sabay. Hindi mo pa rin mababayaran ang deposit. Paano kung idaan ko sa official payment channel? Pwede bang gamitin ang account ng tatay ko para magbayad? Ang direkta, paglipat sa personal na account ng tatay mo, ay labag sa regulasyon ng bangko sa pautang. Ang pautang ay dapat gamitin sa itinakdang layunin nito. Hindi ito pwedeng ilipat sa account ng ibang tao. Pero matutulungan kita sa official regulatory transfer channel. Ang bill deposit na ito ay direktang ililipat mula sa loan account mo, papunta sa official na deposit account ng Town Agriculture and Rural Office. Susunod ito sa lahat ng regulasyon. Hindi ito lalabag sa mga patakaran ng pautang at maiiwasan ng panganib ng pag-freeze. Pero ang prosesong ito ay kailangan ng mabilis na approval. Kapag may nagkamali, mananagot ako at baka mawalan pa ako ng trabaho. Alam kong sobrang hiling ko ito. Ayaw ko rin isugal mo ang iyong trabaho. Pero wala na talaga akong ibang paraan. Ginigipit ako ni Joe Saihai sa bawat hakbang. Gusto niya akong tuluyan. Huwag kang mag-alala, ano man ang mangyari. Ako ang ako sa lahat. Hindi kita idadamay. Kahit mapaigo ako sa bidding. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako, babayaran ko ang utang hanggang sa huling sentimo. Hindi kita bibigyan ng kahit anong problema. Sige, tutulungan kita. Ipoproseso ko na ang mabilis na approval para sa deposit. Diretso na itong ililipat sa official regulatory account ng Town Agriculture and Rural Office. Siguradong hindi maantala ang pagbabayad mo. Wanching, salamat. Maraming salamat talaga. Magtagumpay man ang bidding o hindi, ang utang na loob na ito ay tatanawin ko habang buhay. Huwag ka munang magpasalamat. Maaari kitang tulungan sa paglilipat ng pera. Pero dapat kang mangako sa akin ng isang bagay. Sabihin mo lang, hindi lang isa, kahit 10 o 100 pa. Hanggat kaya ko, papayag ako. Manalo ka. Dapat mong makuha ang dam na ito. Kailangan mong manalo. Huwag mong hayaang magtagumpay ang mga manloloko. At para hindi masayang ang pagsugal ko. Junjun. Bakit? Anong nangyari? Wala. Isa lang itong asong hindi marunong tumano ng utang na loob. Panahon na para magtuos. Shanhei, patawarin mo ako. May itinago ako sa iyo ng matagal na panahon. Hindi ko na talaga kayang itago pa. Kailangan ko nang sabihin ang totoo ngayon. Nakikinig ako. Titingnan natin kung ano ang nagawa mo. Kasalanan sa akin. Nalubog ako sa sugal at may utang na 180,000 kay Joe Saihai. Lalong lumalaki ito dahil sa interes. Hindi ko na ito kayang bayaran. Sinabi niya sa akin, basta mapa-address kita sa bidding ng dam, mabubura na ang lahat ng utang ko. Yung authorization letter na yun ay patibong niya para sa iyo. Gusto kanyang linlangin na pumirma para makuha ang lupa niyo. Shanhei, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Murahin mo ako o saktan. Ayos lang. Huwag mo lang akong itapwin. Higit 20 taon tayong magkababata. Shanhei, saktan mo ako. Murahin mo ako. Basta mawala lang ang galit mo. Kahit ano gagawin ko. Huwag mo lang kalimutan ang pagkakaibigan natin. Kaya itinaya mo ang buhay ng pamilya mo para magbayad sa utang mo sa sugal. Isinagla ni Papa ang tanging titulo ng bahay namin. Umutang siya ng 200,000 sa buong buhay niya sa bukid. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kalaking pera. Alam mo ba kung matatalo ako sa bidding? Kung ano ang magiging epekto ng 200,000 na yun sa pamilya ko? Ibig sabihin noon, wasak ang pamilya namin. Shanhei, alam kong nagkamali ako. Hindi ako naging tao. Nawala ako sa sarili ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na uulitin. Noong hiniras ka ng mga tambay sa bukid at binugbog, ako ang may dalang laryo na sumugod para ipagtanggol ka. Naputukan ka pa nga ng ulo noon. Hinahiyan ng 3. Hindi man lang ako umiyak. Noong na-ospital ang tatay ko, nagmotor ako ng 3 oras para samahan ang nanay mo sa bayan para kumuha ng gamot. Naging tapat ako sa iyo, palagi kitang iniisip, pero ikaw, pinapain mo sa aso ang katapatan ko. Simula noong tanggapin mo ang pera ni Joe Saihai, at nung nilagyan mo ako ng patibok, tapos na ang pagkakaibigan nating dalawa. Lumayas ka sa bahay ko. Huwag ka na magpapakita sa akin kailanman. Akong si Chen Shanhei, walang kababatang tulad mo. Hey, Naipatransfer na ang deposit sa account ni Uncle. Ito ang proof of transfer. Itago mo ito. Siguradong hindi manghuli ang pagbabayad mo ng deposit. Maraming salamat talaga sa iyo. Dahil sa problema ko, buntikan ka ng mga hama. Pasalamatan mo ako sa pamamagitan ng pag-aaral sa proyekto ito. Ito itong
pinagpuyatan. At ito na ang ikatlong edisyon ng Final Breeding Plan. Ang pinakamagandang oras para linisin ang dam. Ang dami ng mga isdang Argentina. ilalagay. Pag-iwas sa sakit sa bawat panahon at tamang halo ng Ay, pagkain. sige. Ang mga channel para sa pagbibenta, maging ang emergency plan para sa masamang panahon. Kape. Paulit-ulit ko itong sinuri, mas sigurado ito kaysa sa mga naunang bersyon. Maging ang maliliit na detalye ay naisip mo. Siyempre, kung gagawa ka rin lang, dapat ay ibigay mo na ang lahat. Hindi lang kita gustong tulungang makuha ang bidding na ito. Gusto ko rin kasama ka, na gawing modelo ang dam na ito sa buong bayan o maging sa buong probinsya. Habang nakikita ang ngiti ni Wanchi, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gabi na pala. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita, Wanching, Wanching. Sa wakas ay dumating ka rin. Maupo ka, maupo ka. Tamang-tama, nagluto si auntie ng chicken soup. Kailangan mong uminom ng isang mangkok para lumakas ka. Dahil sa problema ng shani namin. Masyado kang nag-alala. Sige na, kumain ka pa ng marami. Tingnan mo, ang payat na ng batang ito. Masyadong mahirap magtrabaho sa lungsod. Pumunta ka rito ng madalas sa bahay. Araw-araw kitang lulutuan ng masasarap na pagkain. Sige na, Shaolin. Hanggang dito na lang. 10 minuto lang ang biyahe ko sa e-bike pa uwi. Bumalik ka na at ihandaan para sa bidding. Huwag mong sayangin ang oras mo. Wanchi. Manalo man o matalo sa bidding. Huwag kang aalis. Narito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Tinulungan ka ni Lim Wanching na ayusin ang tungkol sa deposit. Alam ko, malaki ang naitulong niya sa akin. Pinuntahan kita dahil gusto kong malaman sa bidding kung ano pa ang mga maruruming balak ni Zhao Saihai. Kailangan kong maging handa sa lahat. Ang ikalawang hakbang ni Zhao Saihai ay ang sirain ng reputasyon mo habang buhay. Ano ang ikalawang hakbang na iyon? Sabihin mo at ililista ko ang lahat. Kapag nagsimula na ang bidding, mag-aayos si Zhao Saihai ng mga taong manggugulo sa eksena. Sa pinaka-importanteng bahagi ng bidding, may biglang tatayo at ituturo ka sa harap ng madla. Sasabihin niyang may utang kang 100,000 sa kanya na 3 taon mo nang hindi binabayaran. Na isa kang eskapador na hindi nagbabayad ng utang at wala kang karapatang sumali sa bidding. Napakawalang hiya niya para lang makuha ang dam. Pati ganyang maruming paraan ay gagawin niya. Ang gusto niya ay, sa harap ng buong bayan at baryo, ay tuluyan ng masira ang pangalan mo. Kahit pa makapagpakita ka ng ebidensya na iyong kawalang sala, pagchichismisan ka pa rin ng mga taga-nayon, at magsasalita sila sa likod mo. Wala nang maglalakas loob na makipagtulungan sa iyo. Wala nang maniniwala sa iyo, kahit makuha mo pa ang dam. Hindi mo rin ito mapapaunlad. Gusto niyang sanayon ng chef, ay hindi mo na muling may angat ang iyong ulo, at hindi ka na makabangon habang buhay. Paano ko ito malulusutan? Turuan mo ako, itatala ko ang bawat salita, hindi ko ito makalimutan. Napakasimple lang, tandaan ang 2 bagay. Hindi ka dapat magpanik. Una, pagkatapos niyang sumigaw. Siguradong hindi ka dapat matakot, at huwag kang makikipagtalo sa kanya. Kapag mas magulo, mas pabor sa kanya. Dahil doon ka mangungulog sa bitag ni Jousy. Pangalawa, pagkatapos niyang sumigaw. Tingnan mo lang siya ng mahinahon, at tanungin mo siya sa harap ng lahat, nasaan ang kasulatan ng utang. Kapag wala siyang may pakitang kasulatan, o walang may pakitang record ng transfer, o walang may pakitang saksi, ibig sabihin ay naninirang puri lang siya sa harap ng madla. Tama ba? Tama, tauhan siya ni Zhao Saihai. Wala siyang anumang konkretong ebidensyang may papakita. Basta wala siyang may pakitang ebidensya, maiintindihan agad ng mga naroroon ang totoo. Ipinadala siya ni Zhao Saihai. Si Zhao Saihai nga, magpapasikat lang siya pero sarili rin niya ang mapapahamak. Pagdating ng oras, maaari mong hingan ang mga mediator sa lugar, at ang mga staff na asikasuhin ito. Pwede ka rin direktang tumawag ng pulis, at kasuhan siya ng maling parata, at pag-abala sa kaayusan ng publiko. Sige, tatandaan ko yan. Gagawin ko ang sinabi mo pagdating ng oras. Itinuro ko na sa iyo kung paano talunin ang 2 pakana niya. Pero mayroon pang pinaka-importanteng alas. Ano ito? Ang alas para mapabagsak si Zhao Saihai. Ito rin ang bagay na sa buong buhay niya ay ayaw niyang makita ng ibang tao. Narito ang report tungkol sa kanyang kumpanya ng lamang dagat. Sa matagal na panahon ng kanilang pag-aalaga, gumagamit sila ng mga ipinagbabawal na gamot sa isda. Narito rin ang ebidensya ng madaya niyang pag-feed, ang pagsuhol niya sa mga temporary staff, at lahat ng ebidensya ng paninira niya sa iba. Kasama na ang record ng transfer niya kay Lee Jae-jun, at ang mga transaksyon niya sa pasugulan, pati na ang pagnanakaw niya sa mga gawa ng master mo noon. Nandito ang lahat yan. Ang mga bagay na ito, saan mo nakuha ang mga pribadong ebidensyang ito? Paano ka nagkaroon ng mga ito? Sa hinaharap na pinanggalingan ko, inabot ako ng 8 taon bago ko ito dahan-daang nahanap. Ang 8 taon na paghihirap, tinipid ko na para sa iyo. Hindi mo na kailangang danasin pa ang mga hirap na iyon. At may huling bagay pa. Ito rin ang pinaka-importanteng bagay. Tungkol sa huling bid, ang original kong huling bid ay 230,000. Mas mataas ng 50,000 sa base price.
Sagad lang hindi nakikitain doon. Alam ko. Pero kailangan mong dagdagan pa iyon ng 20,000. Ay big mo ng 250,000 ang huling presyo. Magdadagdag ng 20,000. Bakit? Ang 250,000 ay mas mataas pa sa inaasahang bill ni Joe Saikay. Magiging napakabigat ng pressure sa gastos ng pag-aalaga. Tatagal ang pagbawi ng puhunan ng isang buong taon. Napakataas ng panganib. Hindi ito sulit. Alam kong malaki ang panganib. Alam ko rin tataas ang gastos. Pero kailangan mo ay pilihan. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Bakit kailangan dagdagan ng 20,000? Hindi ko talaga maintindihan. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Pagtiwala ka lang sa akin. Hindi kita ipapahama. Bumalik ako mula sa 20 taon na nakalipas. Ang tanging layunin ko ay para mabuhay ka. Para maging maayos ka. Lagi ka na lang ganyan. Hindi mo tinatapos ang sinasabi mo. Lagi kang may itinatagong lihim sa akin. Mula nang magkita tayo hanggang ngayon, ang sabi mo lang ay anak kita sa hinaharap. Pero tungkol sa nanay ko, tungkol sa sarili mong buhay, kahit kailan ay ayaw mong magkwento. Babay mga lods. Kapag nanalo ka na, kapag nakuha mo na ang kontrol sa tubig, at nanalo sa bidding, sasabihin